Good morning po. Ayan, so kape po tayo. Medyo makulimlim. Ngayong araw po pala ay yung araw ng uwi ng aking asawa at nila ate. So, ang marites ninyo, mag-isa na naman. Anong magagawa natin? Anong magagawa natin? So, mauuna pa sila ate ko, Faye. Ngayon, maaga sila. Pero yung asawa ko, madaling araw pa siya. Kasi ngayon sa kanya, iba. Tapos yung asawa ko, yung ate ko naman, iba din. So, ayun po. May iwan naman ako, pero okay lang talaga. Part talaga yan ng life. Part ng life. Wala tayong magagawa. Mag-aantay ulit. Ewan ko kung uuwi ulit sila ate Faye ng December. Kasi, ewan ko lang, pinag-iisipan pa niya eh. Tapos, syempre, tayo nag-iisip kaya, uwi siya na uwi. Ganun po talaga. Huwag na po kayo alas. Hello kay Snow. Makukulit itong mga pusang kes. Makukulit sila eh. Pinapakawalan ko na sila. Lagi ko naman sasabi sa inyo. Tapos, kukuha kami ng tawag dito, PSA ko. Samahan pa ako ng asawa ko bago niya ihatid yung sasakyan. May nagtanong kung sa amin ba yung sasakyan. Hindi po sa amin sasakyan. Pero soon magkakaroon din kami. Not now, but soon. Kaya, ayun po. Hatid muna po namin sila sa bus terminal. Tapos kami ng asawa ko, diretso kami kasi ihatid namin sa sasakyan. Pauwi na lang kami dito ng bus. Hanggang ano lang naman, Sukoni. Kaya yun. Ang kulit-kulit. Ayan. So, update ko po kayo mamaya. Ito na ang araw na pinakamalungkot. Pinakamalungkot talaga, ano, ayan, so niyayakap niya ang lolos niya dahil aalis na naman sila, see you na naman. So, wag nyo na pansinin yung mga tuwalyang nakasabit dyan, no, naulan po. So, dyan muna namin nilagay kasi wala pa kami extra sampayan para sa mga silungan, no. Hayaan nyo na lang, charis. Hinayaan ko yung cellphone ko dito, iniwan ko. Tingnan mo na yung pinaggagawa ng aking pamangkin. So, goodbye. Mauwi na sila. This is the saddest moment. Saddest? Sabi nila, don't say goodbye. Hello. God bless. Happiness. Andito na ang driver, sweet lover. Alis na muna kami, hatid kami sa terminal. Andito na kami sa bus terminal. Andito kami sa bus terminal. Ayan, alis na sila. Kung hindi ka na bababa. Siyempre bababa. Ito naman, grabe na yes. Bye-bye. Bye, bakla. Ingat kayo ah. Test 1, test. Bye-bye. after naming nahatid sila ate sa terminal, ayan, papunta na rin kami ng Kalasyaw at ito na nga. Kumain kami ng asawa ko, syempre naman, date pag may time kasi aalis na siya. Lot for sale, lot for sale. Wala kami sa sakyan, antay na kami ng bus. Ayan, hindi kami sa Sukoni. Ay no, nag-aantay din siguro konduktor yun. Konduktor. Another day na po. Hindi na ako nakapag-update sa inyo nung nakauwi kami ng asawa ko dito kasi nga pagod. Ikaw ba namang halos maghapon yung drive tapos hinatid pa namin yung sasakyan sa mga tarim. Ayun. Tapos hinatid din kami pero hanggang ano lang, hanggang Sukoni. So nagbus kami papunta dito sa aming lugar. Ayan. Nakakatawa, di ba? Hinatid kami hanggang Sukoni lang. So, yun. Tapos, hindi ko na rin nakaano yung asawa ko kasi alauna ng madaling araw siya umalis. Kaya, puro antok ko na pagod. Yung asawa ko, dito ko na lang siya tawag dito yung hindi na ako sumama doon sa ano kasi malapit lang naman yung bahay ng biyanan ko. Ayan. Oh, wait lang po. Wala akong towel. Sabihin niyo na naman. Kailangan ko ng towel. So, luluto kasi ako. So, don't you worry. Dahil maliligo naman na ako. Magluluto ako ng almusal. Kasi kakain muna kami ni Papa bago
Dami ko po actually, dami ko pang gagawin kasi maraming iniwan din na labahin. Pero okay lang, inuunti-unti po naman. Tapos naglilinis din ako. After nun, wala naman na. Ngayon kasi, gaganapin naman din yung birthday ng pamangkin niya. So, update ko kayo ulit mamaya. Ito yung niluluto ko ngayon. Spam. Spam siya na, matamis ba yun? Hindi ko alam kung ano yung flavor niya. So, hindi ko na siya nilagyan ng mantika kasi nagmamantika siya. As you can see naman. Tapos ito yung naiwan na labahin ko na mga lupot, mga basahan. Tapos ito, ang dami pa. Tapos ito pa. Ayan, mga kumot-kumot ba. Unti-untiin ko. Ito lagi ito nandito is snow. Medyo maaraw naman as you can see. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung halaman na hiningi ko kay ate ko, Jessica. The two of us. Dadalawa na kami. Wala si attorney. So, kakain muna kaming dalawa. Tingnan nyo naman talaga iba yung pawis ko. Kalahati niya. Tapos dito sa may kalahati. Maalala nyo to. Suot ito ng ate ko. Suot ko na rin. Ayan o. Nag-headband na rin ako. Kain po tayo. Tapos kung naghugas, papasok tayo dito sa farm. Ayan. Sana sila mingi-mingi. Snow, mascara. Dito si Snow. Ayan, nilinisan ko yung nila eh. Tapos, mga cat nails ko. Katatapos kong pagkinakain. Nasaan na sila mascara eh. Ito si Tony. Tapos napakita ko nga pala sa inyo yung kambing ko. Nanganak na po siya. Oo. Kailan ba siya nanganak? 29. Ayan, so dito ko muna sila nilalagay. Dalawa po yung anak nila. Itong brown, lalaki to eh. Tapos yung black din, babae. Hindi siya makita, no? Ayan. So dito muna sila. 2 araw nandito sila. Pero dahil nga kailangan nilang lumabas-labas. Kasi para hindi siya mabigla sa araw. Ayan. Nakain siya. Tapos yung mga anak niya. 2. O, diba? O, si mapusa ko. Soon, papakawalan ko na rin sila Luna. Casper. Kasi tingnan mo, sanay na silang nakawala. Nasaan na si Mascara? Ayun si Mascara. O, diba? So, ayun. Si Luna at saka si Casper. Diyan muna, stay ko muna sila ng 1 buwan. Tapos, papakawalan ko na sila rin dito. So, gusto kong mapamilyar muna sila dito. Kasi hanggang yung bakod dito is hanggang dito. Ayan. Nandito pa yung mga kulungan ng ulok. Ayan. Tapos, nagluluto si Kuya Fernan ng handa ni BBM. Ito, yung dati. Pinagaanuhan pa ng manok. Pero ayusin din ulit ng asawa ko yung pag umuwi ulit. Hindi pa rin natapos yung asawa ko. Ayan, so tignan nyo, makikita nyo dyan sa loob. May mga tarapal. Kasi nalusot yung mga malilit na kambing. So, for now, pansamantala muna. Para hindi sila mapilay-pilayan. So, ayan si Gracia. Chika ko sa inyo kung paano ko siya nakitang nagkaanak na. Ito na yung mga halaman na hiningi ko kay ate ko Jessica. Ayan. Tapos pinalibot ko siya doon. O, diba? Kaganda. Marumihin lang talaga yung mga hagdan. Kasi syempre iba yung lupa dito. O, diba? O, ang ganda ng bahay na may halaman. So, ayan. Sabi na ate ko, Jessica, kuha pa ako doon. Marami kasi siyang halaman. So, ayan. Soon, magkakaroon doon. Siguro sisimintuhin ito. Yung part nito. Hanggang pa ganon. Pero balak ko to palagyan ng yung plant box ba. Ayan. O, diba? Kaboom. For today's ulam, ayan. Puso ng saging. Favorite ko to na may saluyot. Kasi ito yung kinuha namin kila ate ko, Jessica, na saluyot, kinuha ng asawa ko. Tapos, meron ako dito, panahog, tilapia sa buntot ng bangus. Ayan, nagpapainit na ako ng mainit na water. So, itong kaldero na to, bet na bet kong gamitin kasi pinigay ni ate ko Faye ito. Ang ganda-ganda. Luto ko muna siya. Luto na. O, diba? Kaunti na lang kasi nagbigay ako sa kabila. Nagluluto ako ng ulam, nagbibigay ako sa biyanan ko ng ulam. Basta meron. Mamaya kakain na rin kami ni Papa.
Birthday ni BBM. Ito yung cake ng tita ni Colleen. Tapos yung akin. Happy birthday, BBM! Bagong gising eh. Nag-voice record na rin ako dito kasi may music sila. So, ayan, nag-ready na sila. Sabi ko nga, ang birthday talaga niya inong 30. Ka-birthday niya si Tantan. Pero dahil nga sila may mga pasok, ngayon ginanap na Sunday kasi day off ng kanyang mama. So, ayan, 2 taon na din siya. Binigyan ko rin siya ng cake niya, yung hinihipan niya. Ang galing nga niya eh. So, ayan, tuwang-tuwa yung bata. Ang galing. Kung narinig nyo lang yung sayaw nito, ano siya, ang papatdol ba yun? Ganon. Sayaw siya ng sayaw. Nakakatuwang bata. Ang active-active niya. Hello po. Kagising ko lang. Galing ako kanina sa kabila dahil birthday ni Bibi. Isakto ko uwi ni Bunso. Alam ko napanood nyo to sa vlog ni ate ko. Andito yung kanyang pinamili. So, buksan natin. Ayan po. Puro powder. Ayan siya. Puro powder. Tapos sabon. Powder. Itong isa, yung grocery. Lantad niya naman ang patis-kantong. Ano? Patis-kantong. Yun lang naman yung ano niya. Tapos yung mga gatas ni Papa. Ang daming pansit canton. Kata ko sa inyo. Pinadtad niya ng pansit canton. Nakakaluka tong taong to. Si Unyol ang nag-ano niya na pumili-pili. Tapos yun, mga palaman. Yung ito kasi kailangan ko yan eh. Tapos ito. Yun lang. Iayos ko lang siya. Ayan, inayos ko na siya. Ayun o, sandamakmak na pansit canton. Ayan. So, saraan natin. Ayan. Dami ko stock. Thank you, Tife. Good evening, mga kumaring Marites. Ayan. So, yun lang ang kaganapan na halo-halo na rin. Kasi nga, syempre, hindi na rin ako masyado nakapag-vlog nung paalis na rin yung asawa ko. Kasi, pag alam mo yung feeling na iniisip mo na naman na mag-isa ka na, siguro before 2 days ganon, iniisip ko na, sabi ko, Lakay, uwi ka na naman. Dali yun ang iniisip ko. Tapos, Lakay, lang araw na lang, ganon. Basta pag darating na yung araw ng uwi niya, ano ako, tawag dito, nalulungkot na ako. Parang, hindi ko naman pinapakita sa kanya, pero, alam mo yun, every uuwi siya, nahihirapan ako, syempre, ikaw ba naman, actually, mabilis lang din naman kasi after 4 months naman uuwi. Kasi December uuwi naman na siya. Pero New Year na. Sana mag-New Year siya kasi lagi siya umuwi December. Sabi niya, subukan ko mag-New Year. Kasi hindi pa ako nag-New Year, sabi niya. Sabi ko, sige, para naman kahit pa paano kasama ko siya ng bagong taon. So, ayun lang. Nakakalungkot kasi umalis na rin sila ate ko, Faye. Nauna sila, pero same day lang din naman sila umalis. Pero sila ate ko, Faye, pumunta parang dapat hindi pa sana hanggang ano ata sila dito eh. September 1 na ngayon. Hanggang ano sila. Dapat 30. Kaso, syempre, namasyal pa sila sa Boracay. So, ngayon yung flight nila pa uwi ng Canada. So, sabi niya, nag-message siya, nakakamiss kayo, ganun-ganun. Sabi niya, ganun talaga, back to reality. Kami na lang ulit nila Papa, ni Bunso. So, ganun na rin. Yung asawa ko,
Hindi ko na rin siya yung tawag ba doon? Ano nang tawag doon? Yung bang, dito, kasi dito na kami eh. So, okay lang na dito ko siya na parang napaalis. Napaalis talaga. Hindi naman mapasakay kasi malayo yung ano sa amin. Basta gano'n na yun, kayo na mag-isip. Charis. So, may nagtanong din kasi na, may nag-comment na, oo nga daw, bakit di namin laging kasama yung kapatid ko si Lord, saka yung asawa niya. May trabaho po yung kapatid ko, tapos yung asawa niya, hindi din naman sila makapunta. Pag wala din yung asawa niya, siguro nahiya din. Tapos, nakaplano na yun, na dito sila, mag-stay sila. Planado talaga yun. Na umuwi sila Ate Coffee, dapat mga 23 nandito sila sa birthday ko, kasi hindi rin natuloy. So, yun nga, sakto. Nung time na natapos na yung mga project ni ading ko dito, nagkaroon siya ng trabaho. Yun na yung araw na umalis siya. So, hindi namin alam kung makaka-attend ba ng birthday at binyag ni Tantan. So, in-expect na namin niya yun na hindi. Kasi syempre, wala din yun nga maghahatid. Saka, hindi din namin masundo. Kasi, wala naman kami sariling sasakyan nila Ate Coffee. Tapos, yung sasakyan naman na ginagamit namin ng asawa ko is, hiniram lang namin sa kuya niya, no? Wala po kami sasakyan. Nagkakaroon lang kami ng sasakyan pag pag break niya, ganyan. Pinaperam sa kanya ng kuya niya yung sasakyan. So, kinukuha niya doon sa mga tarong. Kaya may sasakyan kami, ari ko. Pero soon, binabalak din namin yan magkaroon. Pero soon pa, no? Darating din yan. So, hindi naman siya totally priority na bibilhin. Kumbaga, mag-ipon muna ulit kung anong meron, diba? Saka, may motor naman dito, may motor. Pag wala naman na sila, gagamit lang kasi yung sasakyan na yun pag nagbe-break yung asawa ko. Tapos nandito sila Ate Coffee. Pero syempre, mahirap din naman na yun nga, yung tricycle, pag ganun-ganun, diba? So, nung umuwi yung asawa ko, nakasave din ang talagang sasakyan. So, ayun. Kaya pasensya na kayo kung minsan di nyo nakita. Hindi nga rin namin pa nakita ng personal yung pamangkin namin kay Lord. Di pa namin siya nakita as in personal. Pero nitong siya na rin yung susunod na magbo-birthday at binyag. Ewan ko kung anong plan nila. So wala pa naman. So ngayon September din yun. Ang birthday ng pamangkin ko September 17. So ninang at ninong kami ng asawa ko. So pupunta ako, no? Wala pa naman silang masyadong kaanuhan ngayon eh. Hindi ko alam kung anong plan nila, kung minsana na lang din ba. Kasi di ba ang panahon ngayon is minsana na lang. Birthday at binyag, yun na yung parang kinasanayan na ngayon. Ngayon ha, pero maybe pwede din naman nilang i-celebrate yung birthday tapos yung binyag saka na, di ba? Kung medyo naman, okay, di ba? Ganun na lang ang gawin. So ayun, i-update ko naman kayo no kung tawag dito, matuloy-tuloy yun. Makikita ko yung pamangkin ko kay Lord. So by December, hindi din namin alam kung sila Ate Faye is uuwi ulit. May plan ulit, pero di ko pa po masabi. Ayun lang, gusto ko lang pong mag-end ng vlog. Nakakalungkot man na nakaalis ang asawa ko at sila Ate Faye. Ganoon talaga ang life. Babakasyon sila, tapos aalis din sila. So, yun lang naman. May kaganapan na nag-birthday yung pamangkin. Yung birthday na natinan ko kanina dyan sa hipag ko. Ka-birthday niya si Tantan. So, 2 taon na yan. 1 taon naman si Tantan. So, magkasunod lang siya. Tagang ka-birthday nila. Pero, ibang tawag ito? Ibang date nila ginanap kasi may mga pasok din sa trabaho. Alam niya, ganun talaga ang life. No, ayan. So, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe. And hit niyo na po notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako mag-upload ng aking vlog. Maraming salamat po. God bless!